Nakapulupot ang aking kamay sa batok ni Zero, habang kami ay naghahalikan. Pumasok kami sa isang silid dito pa rin sa hotel niya, hindi ko alam kung saang room ito, basta ang alam ko ay masarap ang sensasyong bumabalot sa pagkatao ko. Dahan-dahan akong nilapag ni Zero sa isang malambot na kama. He's still attacking my lips with his kisses. Nakakalunod ang kanyang halik, kaya hindi ko kayang hindi magantihan ang kanyang mga halik. Talagang made in Korea ang next baby natin, Zero chuckled. Hindi ko inisip ang kanyang sinabi. Isa-isa na naming hinubad ang sarili naming mga saplot, natagulan pa iyon dahil ilang damit pa ang sinuot ko, para hindi gaano lamigin. Sunod naming sinunggaban ng halik ni Zero ang aking leeg, matapos naming haborin ang aming mga saplot. Bumagsak si Zero sa tabi ko, at niyakap ako sa tagiliran. Ang mga mata ko ay pipikat na dahil sa pagod at antok, ngunit nilabanan ko iyon. Tiningnan ko siya at hindi ko alam na nakatitig din pala siya sa akin. Sana may mabuo na jam, gusto ko maramdaman humawak ng baby. Aniya at hinalikan ang aking noo. Happy birthday, my love. I greeted him. I saw how a smile drew on his face. Best birthday ever. Maligayang sabi niya. Nagpalipos muna kami ni Zero doon, bago kami bumalik sa aming silid. Laking gulat ko na kasunod lang pala ng silid na kung saan kami gumawa ng milagro, ang silid na kung saan naroon ang mga bata. Did they hurt me? Natatakot kong tanong. Ngumisi naman siya. Soundproof lahat ng rooms. Nakahinga ako ng maluwag sa sinabi ni Zero. Kapag iyon talaga narinig, ewan ko na lang kung anong mukha ang ipapakita ko sa mga anak ko. Hindi ko rin alam kung ano ang ipapaliwanag ko kay Myrna, kapag nagkataong hindi iyon soundproof. Bakit ba naman kasi sa dinami-dami ng room, dito pa sa kasunod na room namin? Kinaumagahan kahit masakit ang aking katawan, dahil sa magic na ginawa namin kagabi, ay itinuloy pa rin namin ang pamamasyal. Kaarawan ngayon ng kanilang ama, kaya naman mas masaya. I don't know if the workers of this hotel knew that today is their boss' birthday. Parang wala lang sa kanila eh. Alam ba ng mga nagtatrabaho sa hotel mo, alam na kaarawan mo ngayon? Tanong ko kay Zero habang naglalakad kami. Only few people knows my birthday, they don't need to know my personal info, sagot niya. Sino lang ang nakakaalam? Tanong ko ulit. You, mom and dad? Or some relatives? I guess and my friends. Tumangutango lang ako sa kanyang sinabi. Sayang naman kung kaunti lang nakaalam ng kaarawan mo, syempre kaunti rin ang magbibigay sa'yo ng regalo. Ang iba nga pinupost pa sa Facebook na kaarawan nila, tapos ang kay Zero ilan lang kaming nakakaalam. Papunta kami ngayon sa sinuggest ni Myrna na pupuntahan, which is the Underground Shopping Mall. She searched this on YouTube daw, and maganda daw ang Underground Mall na iyon. Mamimili daw siya ng pasalubong sa mga kamag-anak niya sa probinsya, at dito daw ang may murang mga souvenir. Pagkapasok namin sa Underground Mall, ay napakadaming tao kaya tig-iisa kaming bitbit sa tatlo. Si Elliot humahaba na ang kanyang leeg, dahil sa mga larwang sasakyang nakikita. Mommy, look, ito na lang bibigay ko kay Mamita. Si Elliot nang makita ang isang cute na maliit na pansabit sa bag na nakasuot ng hanbok. Sina Lola din for sure magugustuhan niya to, sumali na rin si Ellen. Oo nga pala sina Clark pa. Ito na lang ang bibigay natin, huwag ng chocolate, may chocolate din sa Pilipinas sabi ni Elliot. Pumili-pili na sila ng kanilang bibilhin, para pasalubong sa Pilipinas, habang kami ni Cronus ay magkayakap lang na naghihintay sa kanila. Ayaw namang bumaba ni Cronus sa akin, naninibago na naman siya sa paligid. Ramdam kong hinahawakan niya ang buhok ko sa likod, at nilalaro-laro. What do you want, Cron? I asked him, nakatingin lang siya sa malayo. Daddy, sagot niya. Wait lang natin si Daddy, okay. Tumango naman siya sa sinabi ko. Ilang minuto pa ay nakalabas na rin silang apat sa store na iyon, may dala na silang kulay itim na plastic. Si Myrna masayang-masaya pa nang ipinakita sa akin ang kanyang ibibigay sa anak at apo niya. Kung may pera lang ako lilibre ko si Myrna, malaki ang utang na loob ko sa kanya. Sa pagbantay niya sa tatlo, sa pag-aaruga niya. Cronus, dito ka kay Daddy, mahihirapan si Mommy,
umalis naman sa akin si Cronus, at doon naman nagpabuhat sa kanyang ama. Naglibot-libot pa kami dito, at bumili pa sina Zero ng kung ano-ano. Tinuturo lang ng kanyang anak, binibili niya kaagad. Sinuwi ko nga siya pero ayaw magpaawat, kaarawan niya raw kaya pagbibigyan ko daw siya. Matapos mamili ng kung ano-ano doon sa Undergroup Shopping Center, ay bumalik kami ng Myeongdong area. We eat street foods. Aliw na aliw ako kay Cronus, habang kumakain ng maanghang na pagkain. Hindi man lang siya naanghangan, habang kami ay panay inom ng tubig. We paused eating for a while, because everyone is now full. The next thing that we do is window shopping. Pumasok kami sa isang mamahaling store doon, at nagtingin-tingin ako ng magandang bag. Ang mahal. Komento ko sa gusto ko sanang bag. You want that? Nagulat ako sa pagsulpot ni Zero. Maganda lang, bagay sa lahat sana, kaso tignan mo ang mahal. That bag looks simple but classy. Iyong pwede kahit pumunta ka ng mag-agarang event, or kahit pupunta ka lang ng mall ay swak talaga siya. It's a sling bag but a chain handling, rectangular shape, not that small, not that big. Nagulat ako nang kinuha iyon ni Zero, at pinasuot sa aking balikat. It looks good on you, baby. He commented. Good din naman kasi ang price, sabay irap ko. Don't mind the price jam. Ano pang silbi nito kung hindi naman gagastusin? Aniya at pinakita na naman ang kanyang black card. I want to buy the perfume Zero. Sa susunod na lang ito, sabi ko at binalik ang bag. Napairap ako sa kanya nang kunin niya iyon, at dinala na sa cashier area, ang akala ko iyon lang ang binili niya. May nakita pa akong bagong labas na sapatos ng brand na ito, maliliit na version para sa tatlo, at isa na sa tingin ko ay akin. Ano to? Tanong ko sa mga pinamili niya. Para matchy-matchy tayo. It looks cute baby, di ba Merns? Dinamay niya pa talaga si Myrna. Yes ma'am, maganda po iyan pero mahal. Napangiwi pa si Myrna sa huli niyang sinabi. Don't argue with me, today is my birthday. Be nice with me baby. And he pouted. Ayon wala na talaga akong magawa na bili na niya. Lumabas kami ng shop na iyon, at sunod na pinuntahan namin ang perfume shop, na kung nasaan naroon ang gustong-gusto kong perfume. Zero handed me his black card, nagdadalawang isip kung kukunin ko ba o hindi. Magsasalita na sana siya, nang naunahan kong hablutan ang card sa kanyang kamay. Pumasok kami sa loob ng shop, at tiningnan-tingnan ang mga perfume. Pinili ko na ang pinakagusto ko sa lahat. Buy your mommy also, baka magtampo yun sayo. I heard him said behind me. Nagpakawala ako ng hangin, bago ako pumili ng para kay mommy. Nang makapili na ay binayaran ko iyon gamit ang card ni Zero. Matapos kong magbayad, lumabas na rin kami ng store, at naglibot-libot pa. Madilim na at nakaramdam na ang tatlo ng pagkagutom. Dinala kami ni Zero sa isang Only Samgyeopsal restaurant. Madami din ang tao dito, at halos ay mga kabataan, mukha ang iba ay galing pa sa kanilang paaralan, they wearing cute uniforms. Pinili namin ang pinakatagong lugar, para hindi masyadong maingay. Zero and I took care of our food. Kami ang kumuha ng mga kailangan. We also ordered rice. Dahil hindi sapat na baboy lang, Zero set up the grill, before putting the pork belly. We waited until it cooked, nagrereklamo na rin ang tatlo na gutom na sila. Nang maluto na ay kumain na kaming lahat. Can I have one rice dad? Elliot said. You're really hungry, baby. Tanong ni Zero sa kanya, nakita ngulang. Zero stood up and ordered a bowl of rice. Sinunggaban agad iyon ni Elian, nang nasa harap na niya ang kanin. We enjoy eating, lalo not only. Everyone is full, we waited for a minute until it digested. Let's go. Yaya ni Zero. Pwedeng mauna na kayo. May pupuntahan lang ako saglit, sabi ko ng mahinang boses. Samahan na. Mauna na kayo, mabilis lang to, hirit ko pa. I want to surprise Zero. Nagpa-change ako ng pera kagabi, para may pambili ng cake niya mamaya. Ayaw kung walang may iambag sa kaarawan niya, gusto ko mag-e-effort din kahit kaunti. You sure? Nagdadalawang isip niyang tanong.
Alam ko naman pauwi, and wait, sabi ko at binigay ang kanyang card. Baka makalimutan ko. Hindi niya yun kinuha sa aking kamay. Dyan na muna yan sayo. May isa pa naman ako. Kung ibabalik mo yan hindi kita papayagan umalis mag-isa, may hamon pa sa boses niya. Agad akong napabuntong hininga. Wala na, talo ulit ako. Ayaw kong masira ang plinano namin ng tatlo, dahil lang sa card na ito. Nagpaalam na silang mauuna, hinalikan ko muna ang tatlo, at si Zero bago sila umalis. Ako naman ay pumunta na ng bake shop para makabili ng cake para sa kanya. Pumunta din ako sa isang jewelry shop, para mabilhan siya ng panlalaking anklet. Wala akong maisip na regalo sa kanya, dahil halos lahat nasa kanya na. Nagmadali akong bumalik pagkatapos kong bumili. Sa labas pa lang ng silid ay hinanda ko na ang cake, sinindihan ko ang kandila bago ipinihit ang seradura. Nakita ako ni Elliot, nilakihan ko siya ng mata, at ngumisi naman siya. Happy birthday to you, sinimulan ko ang pagkanta kaya napalingon siya sa akin. I saw his eyes widen and also his lips. Akala niya siya lang ang magaling sa surprisaha. Sinabayan na ako ng tatlo, at ni Myrna ng pagkanta. Nilapitan ako ni Zero at hinalikan sa pisngi. Blow your candle daddy. Pasigaw na sabi ni Elliot. Zero smiled and closed his eyes first, for his wish then blow his candle. Kinuha niya sa akin ang cake, at nilapag sa mesa, niyakap niya ako at pinatakan ng halik. I have something for you dad. Si Elliot at napatingin naman si Zero sa kanya. Inilahad ni Elliot ang card na ginawa niya noong tulog si Zero. Wala po kasi akong alam kung ano ibibigay ko, kaya ito na lang po muna, happy birthday dad. Kinuha iyon ni Zero at binuhat si Elliot, he kissed Elliot and hugged him tight. The next is Elian, he shyly handed the birthday card that he made. Sorry for what I did to you before dad, happy birthday po. Kagaya ng ginawa niya kay Elliot, iyon din ang ginawa niya kay Elian, he says thank you to the both of them. The last one is Cronus, he didn't say anything. He just handed the card that he made. Hindi ko alam ang laman ng kanilang card, dahil si Myrna ang kasama nilang gumawa noon. Thank you babies. Mahal na mahal ko kayo, Zero said and hugged the three. Mommy has also a gift for you, daddy. Nagkunwaring nagulat si Zero sa sinabi ni Elliot, at lumapit sakin. Where's my gift baby? Kinuha ko ang box na nasa bulsa ng jacket ko, at nilahad ko sa kanya. Sorry, iyan lang ang kaya kong ibigay sayo. Binuksan niya ang aking regalo, kuminang ang mata niya nang makita iyon. Inilabas niya sa box ang anklet. Wala namang special sa anklet na yun, pinalagyan ko lang ng super dad. Yumuko si Zero para mailagay ang anklet sa kanyang paa. Natapos niya yung ilagay ay tinignan niya ang paa, bago tinuon ang tingin sa akin. Sinakop niya kaming apat, niyakap din namin siya pabalik, napabuling ang tingin ko kay Myrna, na kanina pa pala kami kinukuhanan ng litrato. Hindi niyo alam kung gaano niyo ako pinasaya, mahal na mahal ko kayo, puno ng sinseridad na sinabi ni Zero. Mahal na mahal ka rin namin love. Is everything ready? I asked them while we are waiting for Zero. Yes ma'am, Myrna's answered. Ngayong araw ang balik na namin sa Pilipinas. We had a very happy and memorable trip. Ang 2 araw na natira sa amin pagkatapos ng kaarawan ni Zero ay ipinamasyal namin. Pumunta kami sa mga tourist spots dito, medyo naparami din ang binili ng tatlo, nang pumunta kaming line friends. Hindi lang sarili nila ang kanilang binilhan, pati katulong sa bahay at mga kaibigan nila, ay isinama nilang binilhan. Hindi naman nagreklamo si Zero, natuwa pa nga siya, dahil bata pa lang daw ang tatlo ay hindi sila madamot. Ang mga bagahe, okay na. Asked again, si Myrna kasi ang nagpresenta na mag-impake ng kanilang napamili. Okay na rin po ma'am, naku ma'am kung hindi siguro bumili ng extra na malita si sir, hindi po siguro nagkasya ang mga gamit natin. Sa dinami ba naman ng pinamili ni Zero, kinailangan talaga nila ng ekstrang malita. Kaya ayun, ang 6 na malita namin naging 8. Mabibigat pa ang mga iba, dahil makakapal ang mga damit namin. Akmang magtatanong ulit ako kay Myrna, nang bumukas ang pinto at niluwas si Zero.
The van is here, get ready. He said and looked at the three who looks tired. This is the first time that we go in a trip. Hindi pa sila ganun kasanay, kaya ayan lahat sila ay pagod. Okay lang kayo, mga anak? Lumuhad siya para magpantay sa kanyang mga anak. They nodded and say they are okay. Zero stood up and guided the three to go out. Kami naman ni Myrna ay sumunod lang sa kanilang likuran. Pagkalabas namin ng silid, iyon naman ang pagpasok ng tatlong katao, sila siguro ang magdadala ng bagahe namin palabas ng hotel. Pagdating namin sa front desk, ay muling binati ng mga tao si Zero. Zero just nodded and I waved my hand on them. Nang makalabas ay ramdam agad namin ang malamig na hangin, dali-dali kaming pumasok sa loob ng van ni Myrna. Ang lamig, I looked at her and I saw his lips trembling. Concerned na tinanong siya ni Zero sa kanyang kasuotan. Napatapik ako ng noo, nang sabihin niyang hindi na siya nag-hitch, at dinoble lang niya ang kanyang damit. Kahit na doble ang kasuotan mo dito, ay mararamdaman mo pa rin talaga ang lamig. Kaya siya nalalamigan paano kung ubuhin siya? Naku Myrna, alagaan ang sarili. Ma'am sir, Pilipinas na po ang uuwian natin. Alam niyo naman kung gaano kainit sa bansa natin. Paliwanag pa niya. May point din naman si Myrna, pero pwede pa naming tiisin ang init Hindi na kami nagsalita pa ni Zero, at nagsimula ng tumakbo ang sinasakyan naming van. Lahat ay tahimik lang, natanong ko ang tatlo na natutulog. Si Zero ay nadikit ang mukha sa aking leeg. Kahit siya ay pagod din. A minute ago, we arrived at Incheon Airport. Private plane na daw ang sasakyan namin ayon kay Zero, dahil gusto niyang matulog habang pauwi kaming Pilipinas. We waited for about a minute, and I saw Fabio wearing a pilot uniform. Nakakamangha siya habang naglalakad papunta sa gawin namin, he looked so hot and handsome in his uniform. Sorry, kung napahinti ko kayo ng matagal. Aniya nang nasa harap na namin. I'm tired moron, tapos pinaghintay mo pa kami dito. Fabio just laughed kaya napatingin sa kanya ang dumadaan. Nagmadali si Zero na naglakad kasama ang tatlo. Agad akong namangha nang makapasok na kami ng eroplano. Ibang-iba ito sa mga public airplane. There is only few chair but not just chair, you can make it also a bed. Pumwesto na ang tatlo, at agad silang humiga. Maging si Myrna ay manghang-mangha din, dahil tinitingnan talaga niya bawat sulok nitong eroplano. Bumalik lang siya sa kanyang sarili, nang sabihan ni Zero na umupo na. May tatlong babae naman sa likod na pawang mga flight attendant. Hinhila ni Zero ang bisig ko, kaya napahiga na rin ako sa kanyang gilid. He was hugging me while he is buried in my neck. A few seconds, I heard Fabio fluently said that we are ready to go. Ilang minute pa ay naramdaman ko na rin ang antok. I hugged Zero and slowly closed my eyes. Baby, wake up, malambing na boses, at pinatakan ako ng halik sa pisngi. I slowly opened my eyes, narito na nga kami sa NAIA. Tumayo ako at humawak kay Zero, nakasama na ang tatlo. Sabay kaming lumabas, at ang tatlo ang nagkuha ng malita namin kasama ang kanilang ama, kagaya ng ginawa nila noong unang araw namin dito sa Pilipinas. Mabuti na lang hindi sila nag-away. Nakarating kami ng mansion ng mabuti at maayos, puwera lang napagod kaming lahat. Nagmadali akong nagpalit ng aking damit, at agad na humiga sa aming kama. I miss this kind of feeling, nasa nakasanayang kubri ka talaga nakahiga. You have work tomorrow. Tanong ko kay Zero nang dinaluhan niya ako sa kama namin. Sadly the new hotel got a problem. We have meetings for tomorrow to move the opening. Akala ko makakasama ko pa siya ng isa pang araw. Nakaramdam ako ng lungkot sa aking puso, gusto ko parati ko siyang kasama, kaso mukhang malabo. He's a businessman, it's okay, I understand. The next day, totoo nga ang sabi ni Zero na may pasok siya sa trabaho. I woke up he is already on his business attire, ako pa ang nagayos ng kanyang necktie. Sabay-sabay kaming kumain, at pagkatapos noon ay nagsialisan din sila para sa kani-kanilang mga trabaho. You look sad baby, sabi ni Zero nang hinatid namin sa pinto.
Mommy and the two Buena Vista ay nakaalis na, while Zero and Erwan are still waiting for the next car. I looked at him. Tumawa siya at niyakap ako. He kissed my head and patted my shoulder. Babalik ako, okay? Huwag kang ganyan, baka hindi na ako magtatrabaho, at ito na lang ako sa bahay para makasama ka, then he chuckled. Mas lalong ayaw ko noon, ayaw kong kunin sa kanya kung ano ang narating niya ngayon. I'm so proud of him. Anong oras ka naman uuwi mamaya? I asked and pouted. Nabigla ako nang hinalikan niya ang aking bibig. It's just a smack but I felt I wanted more. Parang gusto kong kutusan ang aking sarili, dahil sa aking mga iniisip. Kung ano-ano ang pumapasok sa aking isip. Around 6 p.m., why? Aniya at hinalikan ulit ako. Nah, I'm just asking. I saw how disappointed he was because of my answer. I laughed like a lady. Isinabot ko ang aking kamay sa kanyang batok, at binigyan siya ng halik sa pisngi, akmang hahalikan ko na siya sa kanyang labi, nang makarinig kami ng busina sa labas. I heard Zero crispy curse, and he pulled me closer to him, then he gave me a deep kiss. Ina kuya malilate na tayo. Sigaw ni Erwan. Agad naman naputol ang paghahalikan namin. Naglakad na siya palabas sa pinto. I waved my hand and shouted goodbye. Zero replied before entering the car. Nang makita kong naglaho na sa aking paningin ang sasakyang sinakyan nila, ay hinanap ko ang tatlo. Nandon sa loob ng silid ni Ma'am nakita ko sila kanina, sabi ni Beth ang close na katulong ni Myrna. Tumango at ngumiti ako sa kanya, bago ako nagpuntang ikalawang palapag. Hindi nga siya nagkamali, naroon ang tatlo at kinakalikot ang maletang may lamang pinamili namin. Simula noong nakauwi kami kahapon, ay hindi pa namin iyon naayos o nagagalaw. Pumasok ako at napatingin naman sila sa akin. Mommy, inaayos namin para mamaya ibibigay namin. Elliot said while separating his gifts for his friend. Dinaluhan ko naman sila at nakisali na rin. We separated the gifts with our households, and with their friends. Mas madami pa ang bibigyan nilang kalaro, kesa dito sa bahay. Hindi ko sila pinalaking spoiled, but there are times that we can't resist our children, kaya nakukuha pa rin nila ang kanilang gusto. Mom, I found it finally. This is my gift for you, for being the best mommy in the world. Elliot said and he handed me a peachy slippers. It looks cute though. Agad kong niyakap si Elliot at hinalikan. Also this mommy, a letter like they gave Zero. Sorry if matigas ang ulo ko minsan, but I love you very much. Kay daddy pera ang ginamit ko pambili ng slippers na iyan, but wait until I get older, and got a stable job, I will spoil you using my own money. Pamatak ang luha ko galing sa aking mga mata. Niyakap ko siya ulit ng mahigpit, habang hindi ko mapigilan ang sariling maiyak sa kanyang mensahe. Wait until I get older, and I got a stable job. I will spoil using my own money, they don't need to do that. I'm their mother and taking care of them is my responsibility. I really love my babies. Mom, that's too much hug, how about us? Here I also have gift for you. Elian said and handed me a box. Napasinghap ako nang mabuksan ko iyon, at makita ang laman. Wait, how did you buy this? I asked curiously. With the help of Dad. Do you remember when you said na mauuna kami sa hotel, because we have a surprise with Daddy? Tanong niya na ikinatango ko. We bought that. I think that really suits for you. I love you mommy. Then he gave me a warm hug. Napatingin naman ako sa bracelet na regalo niya, habang kayakap ko siya. It's just a simple bracelet with a small heart. Bagay na bagay to sa suot na necklace ko, na binigay naman ni Zero. Thank you baby. I kissed his cheeks. Kinuha iyon ni Elian sa box, at isinuot sa aking kamay. I was looking at him, while he locked the bracelet. Sana ganito din ang gagawin nila sa kanilang babaeng mapupusuan. They will treat their love like how they treat me. And, hindi sila gagaya sa dating gawin ni Zero, ang pagiging playboy. Next Cronus, sabad ni Elliot. Habang nagmo-moment kami ng kanyang kapatid. Here mommy,
It's a bear stuffed toys from Line Friends. Hindi ko alam kung ano ang ibibigay ko sa iyo, mommy. I just felt that it's soft and comfy, that is why I chose that. I love you very much. He explained. Niyakap ko rin siya kagaya ng tatlo, at pinatakan ng halik sa kanyang pisngi. I wiped my tears when I felt it fall on my cheeks. Sinakop ko silang tatlo at niyakap. Pinasaya niyo naman si mommy, sabi ko habang hindi magkanda-ugaga ang mga luha ko kakalabas sa mata ko. Mahal na mahal ko kayong tatlo, my angels. Ilang minuto pa ay humiwalay na sila sa akin, at binitbit ang kanilang mga pasalubong sa mga tao dito sa bahay. Sabay kaming apat na bumaba, una naming nakasalubong si Beth na nagwawalis. Elliot gave her gift. Her smile widened and gave Elliot a hug. Inilibot ng tatlo ang buong mansion, para mabigyan ng lahat ng pasalubong o regalo. Nang matapos nilang ipamigay, nagpaalam naman sila sa akin na pupunta silang playground, para bigyan ng kanilang mga kalaro. Pumayag ako at pinabantayan sila kay Myrna. Humalik sila sa aking pisngi, at binitbit ang plastic na may lamang mga pasalubong. Kinuha ko ang cellphone at laptop sa silid ni Zero, at nagtungo ako sa pool area. I tried to design again today, since I don't have work here inside the house. Ma'am, tawag ng guard sa akin na tinakasan ko dati. Yes po, Manong. Magalang kong tanong, nahihiya nga ako sa kanya, dahil sa ginawa ko dati. Pinabibigay po sa inyo, aniya at inilahad ang kulay wood na box. Napakunot naman ako ng noo. Kanino to galing? Kay Zero. Hilig nila sa surprise surprise overload. Kinuha ko naman iyon kay Manong Guard, at nagpasalamat sa kanya. Tinapos ko muna ang aking design, bago ko binuksan ang box na nasa harap ko. It looks simple lang, walang gaanong design. May nakalagay ring pangalan ko sa taas ng box. Dahan-dahan ko iyong binuksan, at nakita ko na parang iyon ay mga nakatalikod na pawang mga litrato. I took it out inside the box, and flipped it and my world suddenly stopped. Halos nanggatag ang tuhod ko sa aking nakita. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Agad akong napasinghap, nagsidaloy ang aking luha sa aking pisngi, at nanuyo ang lalamunan ko sa mga litrato. Litratong hubad nina Ate at Zero sa iisang kama.